Dumating ang mga bida sa Silver Rock Isle at pumasok sa Casado City. Napagtanto nila na ang Silver Wing ang pangunahing atraksyon sa bayan. Umaasa si Ash na makita ang misteryosong Pokemon, kaya nangako siyang magbabantay para sa mga clue. Nilapitan ng mga bida ng isang tindero na sinusubukan silang hikayatin na bumili ng isa sa kanyang mga Silver Wing. Isang babae ang dumating at binali ang pakpak sa 2 piraso. Nagalit ang tindero, pero sinabi ng babae na dapat siguro siyang tumawag ng mga pulis dahil ang mga tunay na Silver Wing ay hindi dapat nababali sa 2 piraso. Tumakas ang tindero. Nagtanong si Ash kung paano niya nalaman, kaya sumagot ang babae na ang Silver Wing ay gawa sa isa sa pinakamatitigas na sangkap sa mundo na matatagpuan sa islang ito. Dinala sila ng babaeng si Arian sa kanyang gift shop. Pinormahan ni Brock si Arian, pero hinila lang siya palayo ni Misty. Nagtanong si Ash tungkol sa kanyang Silver Wing, kaya sumagot si Arian na ito ang kanyang good luck charm dahil ang anumang alahas na gawa sa Silver Rock Isle ay nagbibigay ng proteksyon. Dinala sila ni Arian sa bahay ng kanyang kaibigan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga Silver Wing. Tinawag niya ang pangalan ng kanyang kaibigan na si Gennaro, pero walang sumasagot. Inaya pa rin ni Arian ang mga bida na pumasok sa bahay dahil magkaibigan naman daw sila ni Gennaro. Biglang nadapa si Ash kaya binuksan ni Arian ang mga bintana na naglantad sa isang sandslash sa sahig. Hinawakan ito ni Brock at naramdamang may sakit ang sandslash. Nakita rin ni Arian si Gennaro na nagsabing tapos na ang lahat. Agad na nilunasan ni Brock ang sandslash habang naisip naman ni Arian na may sipon lang si Gennaro at nagsasalita ng kung ano-ano. Sinabi ni Gennaro na naglililok siya pero ininsulto siya ni Arian na ang mga estatwang gawa niya ay masakit sa mata. Sinabi ni Gennaro na isa siya sa pinakamahusay na gumagawa ng alahas sa Silver Rock, pero ipinaalala sa kanya ni Arian na hindi siya magaling na iskultor. Gayunpaman, nagpasalamat si Gennaro sa kanila sa paggamot sa Sandslash. Nagpagala-gala ang Team Rocket sa bayan. Nabasa ni James na ang mga Silver Wing ay lubos na pinahahalagahan sa mundo. Nakakita na agad ng kita sina Jessie at Meowth at nagplanong nakawin ang mga Silver Wing. Ang tindero na sumubok magbenta ng mga Silver Wing sa mga bida ay lumapit sa Team Rocket para ialok ang kanyang mga paninda. Interesado na agad ang Team Rocket at kinuha ang bawat Silver Wing na mayroon siya. Pagkatapos kainin ang luto ni Arian, sinabi ni Gennaro na kahit papano ay may silbi rin pala si Arian. Ipinaalala sa kanya ni Arian na binigyan niya ito ng scarf na inabot ng 3 buwan bago matapos. Sinabi ni Gennaro na masyado itong maliit kaya hindi niya isinusuot, kaya tinukso siya ni Arian na para naman talaga iyon sa kanyang Sandslash. Nagtanong si Ash tungkol sa Silver Wing, pero kailangan na palang umuwi ni Arian. Inimbitahan ni Gennaro ang mga bida na manatili muna doon bilang mga bisita niya, at masaya namang pumayag ang mga bida para mapakinggan ang mga kwento ni Gennaro. Ikinwento ni Gennaro na isa sa kanyang mga ninuno ang nakarinig ng isang kwento. Ang mga mandaragat ay nasa gitna ng isang bagyo at isang alon ang sumira sa kanilang bangka. Gayunpaman, isang nagliliwanag na ilaw ang nagdulot ng isang whirlpool at sa ilang sandali ay natapos ang bagyo. Nakakita ang mga mandaragat ng isang kumikinang na Silver Wing na bumabagsak mula sa langit at inisip nila na isa itong paalala mula sa dagat. Simula noon, pinaniniwalaan ng nagdadala ng swerte ang Silver Wing. Gusto pang makarinig ni Ash ng higit pa, pero wala ng karagdagang impormasyon si Gennaro, maliban na lamang na ang barko ng mga mandaragat ay bumagsak malapit sa Ogie Island. Nagpa siya ang mga bida na pumunta roon bukas. Noong gabing iyon, nagising sina Ash at Pikachu at nakitang wala si Gennaro. Pinagamit ni Gennaro ang kanyang Sandslash ng Sand Attack sa Silver Wing para sa karagdagang kintab. Dumating ang mga bida para tignan kung ano ang nangyayari. Ipinaalam ni Gennaro sa kanila na gumawa siya ng isang Silver Wing para kay Arian bilang regalo sa kaarawan nito. Alam niyang mayroon na si Arian, pero may kulang na piraso ang Silver Wing na iyon dahil yun ang kauna-unahang ginawa niya. Hinangaan ni Misty ang pagiging childhood sweetheart ng dalawa na naging sanhi para ma-depress si Brock. Nagpaplano rin si Gennaro na mag-propose kay Arian na pakasalan siya, pero hindi niya alam kung paano. Ipinayo ni Misty na dapat lang niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman, habang sina Ash at ang malungkot na si Brock ay nagpa siya namang suportahan siya. Kinabukasan, inisip ni Gennaro na mukha siyang nakakatawa sa kanyang suit at nagpa siyang umuwi na lang. Pinigilan siya ni Ash at Brock habang sinigawan naman siya ni Misty ng tigil at inutusan siyang pumunta kay Arian para sabihin ang nararamdaman niya. Biglang hinigop ang mga alahas na Silver Wing papunta sa balon ng Team Rocket. Pinuntahan sila ni Arian para bawiin ang mga ito. Sinundan siya ni Gennaro, pero nadapa ito at ang kanyang regalo ay nahigop din sa balon. Tumakas ang Team Rocket at sinundan sila ng mga bida. Tinanong ni Arian si Gennaro kung bakit ito nakataksido, pero hindi sumagot si Gennaro at humabol lang sa Team Rocket. Nang makitang palayo na ang Team Rocket, inilabas ni Ash si Noctowl at inutusan itong butasin ang balon ng Team Rocket.
Nahulog ang Team Rocket pero tumanggi silang isuko ng basta-basta ang kanilang mga alahas. Inilabas ni James si Weezing at si Jessie naman ay si Arbok. Gumamit si Weezing ng smoke screen habang si Arbok naman ay gumamit ng poison sting laban kay Pikachu. Nang umatake si Weezing gamit ang sludge attack, dumating si Sandslash at ibinalik ang poison sting at sludge attack gamit ang sandstorm. Sunod ay gumamit ang Sandslash ng Swift na nagpabagsak kina Arbok at Weezing pabalik sa Team Rocket, habang pinatalsik naman ni Pikachu ang Team Rocket gamit ang Thunder. Sa kanilang pagtalsik, nasira ang mga Silver Wing ng Team Rocket at nakitang peke pala ang mga ito. Nahanap ni Gennaro ang regalo pero nag-aalinlangan siyang ibigay ito kay Arian. Sinuportahan siya ng mga bida, kaya lumapit si Gennaro kay Arian. Nagsimula siyang mautal, kaya tinapakan ng Sandslash ang kanyang paa para magising siya. Mabilis na ibinigay ni Gennaro ang regalo kay Arian at binati ito ng maligayang kaarawan. Nang hindi pa rin masabi ni Gennaro ang kanyang sasabihin, biglang sinabi ni Arian na gusto mo akong pakasalan, di ba? Na ikinainis naman ni Gennaro. Inulit ni Gennaro ang tanong at masayang sumagot si Arian ng oo, at nagtawanan ng magkasintahan. Nadurog ang puso ni Brock sa pangyayaring ito. Binati ng mga bida ang dalawa at nagpaalam na. Narating ng mga bida ang tunnel at dumaan dito. Nakita ni Misty na madilim at nakakatakot ito, habang si Brock naman ay nagdududa kung dadalhin ba sila nito sa Ogie Isle. Nang makalabas sila sa kabilang dulo, nakampante ang mga bida na marami pa silang malalaman tungkol sa mga Silver Wing. Nakakita sila ng isang Pikachu sa damuhan at humarap ito sa kanila. Nagulat si Ash nang maalalang ang isang ito ay si Sparky. Matapos nilang makita si Sparky, nakita rin ng mga bida si Richie na natutuwang makita sila. Nakita ng mga bida na maging sina Pikachu at Togepi ay natutuwa ring makita si Sparky. Ito ang unang pagkakataon na nakasama muli ng mga bida si Richie mula nang makita nila ito sa Pokemon League. Pumunta si Richie sa isla para makita ang misteryosong Pokemon na hinahanap din ng mga bida. Sinabi ni Richie na nag-research siya, pero maraming source ang may iba-ibang impormasyon. Inamin ni Ash na nakita niya ang misteryosong Pokemon malapit sa Blue Rock Isle, pero anino lang nito ang nakita niya. Gayunpaman, napagtanto nilang pinagtagpo sila nito at inisip na malapit lang ang misteryosong Pokemon. Itinuro ni Richie ang isang walang taong isla kung saan maaaring nandoon ang Pokemon na iyon, kaya sumakay sila sa bangka para pumunta roon. Isang bata ang nakikipaglaro sa isang lantern at sa isang Pokemon na nagngangalang Silver. Nang makita ang mga bida, inutusan ng bata si Silver na magtago sa mga tao. Tinanong ng mga bida ang bata kung nakatira ba siya rito. Kinumpirma ito ng bata at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Oliver at ang kanyang lantern. Tinanong ng mga bida kung nakita niya ang misteryosong Pokemon, pero itinanggi ito ni Oliver at sinabing dapat silang maghanap sa ibang mga isla. Nagtanong si Richie tungkol sa isa pang Pokemon na nakita niyang kasama ni Oliver, pero iginiit ni Oliver na lantern lang ang mayroon siya at nagpaalam na sa mga bida, bagaman kinakabahan. Habang nadidismaya ang mga bida, inisip ni Richie na may hindi tama. Natuwa si Oliver na umalis na ang mga bida at niyakap si Silver. May ilang miyembro ng Team Rocket ang nagmamanman kay Oliver. Sa isang underwater base, kinontak ng mga miyembro si Dr. Namba at ipinakita sa kanya ang bata at ang Pokemon. Nakilala ni Namba ang Pokemon bilang Lugia. Isang miyembro ng Team Rocket ang nagtanong para sa kanyang mga utos, kaya humingi si Namba ng fish sticks. Nilinaw ng miyembro na ang tanong niya ay tungkol sa kanilang misyon na Mysterious Pokemon X, kaya iniutos ni Namba na hulihin ito, pero dapat ay hindi ito masaktan. Gumamit ng mga lambatang espiya para hulihin si Silver. Gayunpaman, binangga ng lantern ng mga espiya, kaya naligtas si Silver. Sumakay si Oliver sa kanyang lantern para dalhin si Silver sa isang ligtas na lugar, pero isang submarino ang lumitaw sa harap nila. Hinanap ng mga bida ang misteryosong Pokemon, pero wala silang nahanap. Sinabi ni Richie sa kanila na sa tingin niya ay may itinatago si Oliver. Nagmanman sina Jessie, James, at Meowth sa mga bida at nagplanong hulihin ang dalawang Pikachu. Biglang nakita ng Team Rocket at ng mga bida si Oliver na nakasakay sa lantern at sinusubukang iligtas si Silver. Nakita ng mga bida na hinahabol si Oliver ng isang submarino, kaya nalaman nilang Team Rocket ang humahabol sa kanya. Gayunpaman, sina Butch at Cassidy ang lumitaw, sa halip na ang dati nilang nakakaengkwentro na tatlo at binanggit nito ang sarili nilang bersyon ng moto. Naglabas sila ng lambat para hulihin si Silver, pero inilabas ni Ash si Bayleaf na gumamit ng Razor Leaf para putulin ang lambat. Inilabas ni Cassidy si Houndour at si Butch naman ay si Hitmontop. Gumamit si Houndour ng flamethrower na naiwasan ni Bayleaf, pero tinamaan naman si Bayleaf ng rolling kick ni Hitmontop. Inilabas ni Richie ang isang pupitar na nagngangalang Cruz na gumamit ng takedown kay Hitmontop. Gumamit si Houndour ng flamethrower kay Cruz, pero tila hindi ito nasaktan.
Gumamit si Hitmontop ng triple kick, pero pinuluputan siya ni Bailiff ng Vine Whip at ibinalik kay Houndour na parang turumpo. Ibinalik ni Butch at Cassidy sina Houndour at Hitmontop. Sinubukan pa rin ng dalawa na hulihin si Silver pero binangga ni Luca ang submarino nito gamit ang kanyang bangka. Umatras sina Butch at Cassidy at nangakong babalik, habang sina Jesse, James, at Meowth naman ay sumunod sa kanila gamit ang kanilang Magikarp submarine. Lumapit si Luca at ipinakita ang kanyang Silver Wing, pero inisip ni Brock na dumating ito para makita siya. Naalala ni Ash na nakatagpo na siya ng Lugia sa Orange Islands. Sinabi ni Brock na dapat ay malaki ang Lugia, pero sinabi ni Oliver na bata pa ito, kasing edad niya. Inamin ni Oliver na nagsinungaling siya na Lantern lang ang kanyang Pokemon. Naintindihan ng mga bida na gusto niyang itago si Silver mula sa mga taong tulad ng Team Rocket, at nagpasya silang lahat na panatilihin itong sikreto. Nagtanong si Ash kung nahuli niya ito gamit ang Pokeball. Ikinwento ni Oliver na noong naglalaro siya kasama ang Lantern, may dumating na bagyo at tinangay sila. Nang magising si Oliver, nalaman niyang iniligtas siya ni Silver, at nakita rin niya ang magulang nito. Sinabi ni Oliver na ayon sa sabi-sabi, ang magulang ng Lugia ay hindi kailanman lumalayo. Pagkatapos nun ay isang Lugia ang lumitaw sa harap nilang lahat, at nagliwanag ang Silver Wing ni Luca. Mukhang galit ito, pero ang lahat ay nakumbinsi itong hindi sila nagpunta doon para saktan ito o kahit ang anak nito. Kumalma ang Lugia, at tumigil rin sa pagliwanag ang Silver Wing ni Luca. Sumisid sa ilalim ng dagat ang Lugia at si Silver, kaya nagmungkahi si Ash na sundan sila. Maya-maya, ang mga bida, si Richie, at si Oliver ay sumisid para makita ang Lugia at si Silver. Nakita nilang pinapakain ng Lugia si Silver, na pagkatapos ay mapaglarong binangga si Ash. Napagtanto ni Luca na ang Silver Wing ng kanyang lolo ay isang balahibo mula sa Lugia. Pumasok sina Jesse at James sa underwater base na nakaitim na uniforme, habang si Meowth naman ay nasa loob ng uniforme ni James. Nagtanong si James kung bakit kailangan nilang suotin iyon, kaya ipinaliwanag ni Jesse na maaari silang sumali sa plano ng paghuli sa Lugia, at pagkatapos ay angkinin ng credit para rito kapag iniharap na nila ito sa boss. Iniulat ni Butch at Cassidy kay Dr. Namba na ang Lugia ay nandoon pa rin malapit sa isla. Pumunta rin sina Jesse at James kay Dr. Namba na ipinapaliwanag na gusto niyang samantalahin ang kapangyarihan ng Lugia at gawing beam ang kapangyarihang iyon. Pagkatapos ay humingi si Namba ng pagkain, kaya inutusan ni Cassidy ang ibang miyembro ng Team Rocket na sina Jesse at James na dalhan sila ng pagkain. Sa labas ng lab, nagalit si Jesse dahil kailangan niyang magsilbi sa kanyang kaaway. Nagplano si Jesse na hulihin ang Lugia sa harap mismo ni Cassidy. Nakita ng mga bida na umalis ang Lugia para kumuha pa ng pagkain para kay Silver. Nagtataka si Richie kung sa tubig ba o sa lupa mas maraming ginugugol na oras ang Lugia, kaya sumagot si Brock na pumupunta lang sila sa lupa kung nagpapalaki sila ng kanilang mga anak. Nakita ni Luca na kulang na siya sa pagkain at panggatong, kaya sinabi niya sa mga bida na mawawala siya ng ilang oras para kumuha ng mga supply. Habang nagpapahinga ang mga bida, isang Lugia ang lumitaw. Pinuntahan ito ni Silver, pero nagbabala si Richie na peke ang isang iyon. Nang mahuli si Silver sa isang hawla, lumabas sina Butch at Cassidy mula sa submarino. Gayunpaman, lumabas din sina Jesse at James mula sa kanilang sariling submarino, na nagpaplanong dalhin ang Lugia sa boss. Nag-asaran sina Jesse at Cassidy, pagkatapos ay inilabas sina Houndour at Arbok. Gumamit si Arbok ng Poison Sting, pero nakontra ito ni Houndour gamit ang flamethrower at nasunog pa sina James, Jesse, at Meowth. Lumapit ang mga bida para iligtas ang Lugia. Sinubukan ni Butch at Cassidy na kunin ang hawla gamit ang isang robotic arm, pero nasira ito ng razor leaf ni Bailiff. Gumamit si Hitmontop ng rolling kick kay Bailiff, na gumanti naman gamit ang Vine Whip. Ibinalik ni Butch ang kanyang Pokemon. Gumamit si Houndour ng smog na nakaapekto sa lahat, bago ito ibinalik ni Cassidy sa Pokeball. Gamit ang isang robotic arm, kinuha ni Butch at Cassidy si Silver, pagkatapos ay umalis na sila, na naging sanhi para lumubog sina Jesse, James, Meowth, at ang kanilang submarino. Matapos ang lahat, napagtanto ng mga bida na dinala si Silver sa kailaliman ng dagat.